Okay. So, Code of Governance and Ethical Standards for Officers of the Cooperative. So, una sa lahat po, yung Code of Conduct natin. So, ito po yung guide to the officials and employees in avoiding conflict of interest. So, isa kasi po ito sa mga factors kung bakit, di ba? Kung bakit nagkakaroon ng mga anomalya sa co-op. Ano po, dahil mayroong conflict of interest or yung mga personal interest. Hindi lang sa mga officials, pati na din sa mga employees ng cooperative. Kumbaga, ginagamit nila yung kanilang posisyon, ginagamit nila yung opportunity na supposed to be for the cooperative. Okay? We also have Code of Conduct as the policy standard of the conduct of all officials. So, dito po natin ilalagay yung mga gusto nating standards, kumbaga yung mga dapat ginagawa at mga hindi dapat ginagawa ng isang official or employee ng isang cooperative. So, to protect the integrity of the cooperative. And maya-maya po, i-present ko po yung sample pro forma noon pong Code of Governance and Ethical Standards na ibinaba po ng ating office. So, ang mahirap lang po kasi doon sa binabang pro forma, masyado siyang English, though pwede naman po ninyo i-adapt and improve na lang. But for, syempre, dun sa mga co-ops kasi natin, minsan nagre-request din po sila ng mga Filipino documents. Ano po? So, wala kasi tayong available talaga. Pero kung halimbawa, may mga co-ops po kayo ma-encounter, say for example, may mga Filipino used na language na ginamit dun po sa documents nila, like sa mga policies naman. So, siguro po i-appeal na lang namin for you to share them sa ating kooperatiba. So, yung paggawa po o yung pag-develop ng tinatawag nating Code of Governance and Ethical Standards ay naatasan po nito yung ating Ethics Committee. So, we have discussed this already po kaninang umaga, di ba? So, nakalagay doon na yung committee ito, sila yung gagawa. They will formulate, they will create, and develop yung tinatawag na Code of Governance and Ethical Standards. And sila yung gagawa, sila rin yung magdi-disseminate, sila rin yung magpo-promote, and of course, the implementation. Okay? Kaya kung may mga nagkakaroon po ng mga violation, kung ano yung mga nakapaloob doon na provision sa Code of Governance, yung CGES ng cooperative, so sila din po yung mag-i-initial investigate. Okay? Pero sinabi natin doon sa kanilang duty na sila lang yung mag-handle ng case, pero hindi yung ethics committee yung magdedesisyon doon sa kaso. So, magagawa lang sila ng recommendatory decision na kung saan ibibigay nila sa board of directors for the final decision. Okay? So, sa officers, employees, and members are expected and observed. So, ito po kasi yung inaasahan natin sa ating mga officers, mga employees, and members. Mga inaasahan natin itong mga ito. Unang-una, yung accountability. Na pag halimbawa, merong ginawang mali, merong hindi nagawa, na supposed to be dapat gawin, there are corresponding sanctions, 'di ba? Kasi nagkaroon ng effect ito, ng bad effect ito sa kooperatiba. Pwedeng nag-suffer si kooperatiba. Halimbawa, dun sa non-submission, or dun sa non-attendance, 'di ba? Dun sa mga non-attendance nila sa training, say for example, 'di ba? Kasi as officers, we are expected to participate doon sa mga obligations natin. So, nagkaroon si cooperative, say for example, nagkaroon siya ng penalties, 'di ba? So, ano yung accountability pag ganun, 'di ba? So, kung wala pa kayo nun sa co-op, hindi natin mapapasimbag, hindi natin mapapanagot yung concerned officers sa cooperative. Pero kung ilalagay po ninyo yun doon sa ating Code of Governance and Ethical Standards, kung ano yung sanction na nilagay ninyo doon, and if that is approved ng ating General Assembly, therefore, pwede natin i-sanction yung officer. Halimbawa po,
Um, sa council, dito po sa NCCDC sa Naga, meron silang ginawa na ganito, wherein sa mga members cooperatives nila, nire-require yung confirmation. Nire-require yung mga confirmation nila pag mayroong gagawing mga pa-training or seminars that are sponsored by the local government unit of Naga City. Ngayon, isa po sa mga naging problema is nasasayang yung mga pagkain and slots that were allotted to those cooperatives na nag-confirm. So pagdating ng araw, hindi sila nag-attend and nag-participate. So it would render pagsasayang or wastage. And sayang nung slot kasi pwede naman sana sa ibang co-ops na lang yon na naubusan nga ng slot dahil may nag-confirm na pero eventually hindi naman nag-attend. So ang ginawa nila para po ma-exercise itong accountability, yung mga hindi mag-a-attend, so they have the fine of 500 pesos per head. So halimbawa, nag-confirm ka, hindi ka naman nag-attend. So magbabayad ka ng 500 pesos. So that was one of the provisions po doon sa kanilang policy. Okay? So pwede din ganun, pwede pong ganun sa ating mga ganung related na mga provision na pwede natin ilagay doon sa ating Code of Governance and Ethical Standards. Okay? So halimbawa, si Board of Directors ninyo, isa sa mga Board of Directors ninyo, or si Treasurer ninyo, napatunayan ninyo si Treasurer na ginamit yung pera ng kooperatiba. Say for example, in-invest niya yung pera ng kooperatiba. So yung pag-invest niya, kumita naman yung pag-invest. Pero instead of putting it sa cooperative, sinarili niya yung nakuha niyang interest out of the investment, di ba? So mag-a-arise of course doon. So it has this conflict of interest or the personal interest na ibabaw over the co-op's interest. So ngayon, pag halimbawa na patunayan na ganyan yung nangyari, so kung nakalagay ito doon sa ating Code of Ethics or Code of Governance and Ethical Standards, pwede nating papanagutin yung airing officer who is the treasurer. So pwede kayong maglagay doon na halimbawa, so si treasurer, sisingilin ninyo siya ng sabi na natin, yung nakuha niya and double the interest na supposed to be makuha ng cooperative. So halimbawa, ginamit niya yung pera ng cooperative, 100,000, ininvest niya. Personal yung kayang ginawa, parang yung proceeds sa personal niya. But in fact, pera ng co-op, so halimbawa 100,000 pesos. Then nag-earn siya halimbawa ng 5,000 pesos. So, pag napatunayan, say for example, kung ganun yung nakalagay ng provision natin sa CGS natin, so the co-op can get as much as double the interest na nakuha. So, that is 10,000. So, ibabalik na ni treasurer si 100,000, magbabayad pa siya ng 10,000. Kasi supposed to be, kay co-op dapat yung mga ma-accumulate na benefits or interest out of using the 100,000. Okay? So, pwede po iyan. So long as na it is provided in your co-op governance and ethical standards or your code, and it has been disseminated and was approved ng inyong General Assembly. Yan. So, of course, we have professionalism or professional excellence. So sa atin naman professional excellence, diba, gusto nating i-observe na mayroon din dito sa cooperative, diba, na professional tayo, diba? Hindi dapat tayo nagiging personal, diba? Kumbaga, walang personalan sa cooperative. Dapat professional lang tayo. So, paano ba yan? Halimbawa, ano ba ang example natin na halimbawa? So, dapat meron tayong courtesy and respect. Halimbawa po niyan,
yung pag-observe natin of being professional and being courteous. So pag-uusap, halimbawa mayroon sa isang meeting, so iniiwasan natin na magsasalita ng mga masasamang salita. Okay? So bawal yung nagmumura, bawal yung nananakit. Okay? Kasi we observe professional excellence. We give respect to each other. So, kailangang i-maintain natin ito. So, ipapasok natin ito dun sa ating Code of Governance and Ethical Standards. So, halimbawa, kung isang member o isang officer nagsalita siya ng masama or yung nagmura siya ng isang member, ganyan, or nagmura siya ng isang officer, so ilalagay natin yung sanction. Ano ba yung sanction? So, kung siya ay officer, pwedeng sabihin na natin, meron kang suspension, ganyan, ganyan. Or, ano pa ba? Maybe, halimbawa, disqualification, etc., etc. So, mga sorts of things po like that. Okay? And of course, not for personal gain. So, we exercise the powers vested for the good of all members rather than for his or her personal benefit. So, eto naman talaga, di ba po? So, we work for our cooperative for the best interest of our cooperative, not for our own interest. Okay? So, equal opportunity, confidentiality, collaboration, and cooperation. So, syempre, equal opportunity, hindi dapat tayo nagiging selective. Diba? Dapat mayroon tayong pantay-pantay na pagtrato. So, paano ba natin siya ilalagay sa ating CGES? Kung halimbawa ang isang officer, hindi siya naging pantay na pagtrato. So, ano ba yung pwedeng sanction na ilagay? Or sa confidentiality, yung sa personal information, o yung mga hawak ni manager na lista na personal information, ibinigay niya sa kung sino, tapos nagkaroon ng kumbaga na scam whatsoever, ganyan. So isa din yan sa pwede nating ilagay po sa ating CGES. And of course, the collaboration and cooperation. Kung may mga members kayo na hindi nakikikooperate, yung mga inactive members, ano ba yung pwede nating gawin? Okay? So, pwede ba ang termination, etc., etc. Basta po iyan ay nakapaloob sa inyong CGES. Okay, so dito po, hanapin ko lang po yung sample po natin nung proforma noong CGES. Ano po, para at least may pakita ko po sa inyo. And siguro pwede naman po natin itong i-share po sa inyo kasama po noong mga i-share namin documents at pag-issue po sa inyo ng documents. So, ito po siya, ito siya. So, kung makikita ninyo, medyo mahaba po. So, this was given or was transmitted po in 2019 pa. Yan. So, pwede po itong gamitin po ng inyong cooperative. Ganyan. Code of Governance and Ethical Standards. So, ganyan po siya. Yan. Pwede na po ninyo itong gamitin as basis or i-improve na lang po ninyo. Okay, so makikita po natin dito, may i-highlight ako na isang paragraph or statement kasi 'di ba, mayroong mga pagkakataon na kung may problema, usually hindi na ipinapadaan ng isang member sa co-op kung may problema siya. Supposed to be idadaan muna natin sa co-op bago tayo lumabas sa cooperative, 'di ba? Kung meron tayong mga kailangang linawin, dapat diretso natin sa co-op para hindi masira si cooperative and para mabigyan ng kaukulang aksyon sa co-op level. So, eto po siya, Kung makikita ninyo, so no officer or member shall bring any complaint against any officer, members, and the cooperative before the appropriate administrative agency. Ibig sabihin, hindi pwedeng idiretso sa CDA, hindi pwedeng idiretso sa DOLE, or sa kung anong korte, unless the General Assembly has discussed and decided
the matter with finality. Kumbaga po, pag-uusapan, as much as possible, pag-usapan na muna kung anong complaint meron kayo. Pag-usapan sa General Assembly. So ngayon, kung halimbawa na pag-usapan na sa General Assembly tapos hindi kayo kumbinsido, so that's the time na pwede ninyong i-elevate. Ano po, if it is like this na meron kayong provision na nilagay. Okay? So may iwasan yung direksyong pag-complain ng mga members ninyo sa CDA. Diba? Kasi magkakaroon kayo ng record pag nag-complain agad sa amin. Or merong inireklamong officer sa inyo, kinasuhan agad. O, diba? So parang mayroon kayong kumbaga maintain na culture sa inside your cooperative. Sabi nga po niyan, ang cooperative follows the principle of subsidiarity. Ibig sabihin, anumang mga bagay, una, yung kagustuhan ninyo to organize, come from you. Yung initiative ay galing po sa inyo. So, nangyari yun. Secondly, kayo din yung nagmamanage ng sarili ninyong cooperative, which is true naman. And then, kung may mga problema na dapat na-encounter si cooperative, kailangan i-resolve ito within the cooperative. So, that's the principle of subsidiarity. Okay? Yan. So, sa pagpapatuloy natin, so may post-test tayo. So, answer na lang ulit kayo sa ating chat box. Okay? So, answer na lang kayo sa ating chat box. So, post-test natin ito doon sa, yan. So, answer na lang po kayo sa chat box ha. Para po makita natin if nakuha ninyo yung ating diniscuss sa first session in the afternoon. Okay, ready na kayo? Ready na po, ready na. Oo. Madali naman tayo matapos na. So, ready na? Yan. So, eto, number 1. Ito po yung Committee of the Cooperative tasked to develop Code of Governance and Ethical Standards or CGES. Anong committee po ito? Letter A, Grievance Committee, B, Good Governance Committee, C, Ethics Committee, or D, none of the above. Ano po ang inyong answer? Palagay po sa ating chat box. So may nag-answer na C, Ethics Committee. Lahat ata C ang answer. Ano? Wow, very good. Kasi diniscuss ko pa lang siya. Grabe naman, meron na kayong Alzheimer's agad. Ano? So letter C, Ethics Committee ang ating tamang answer. So I think lahat po nakakuha ng tamang answer. Very good. So alam nyo na, hindi lang alam. Duwan ang sisipan. Okay. Dapat gawin din ng inyong Ethics Committee. Di maniling sa true lang, surat. Opo, sa chat box niyo po, sa chat box niyo po, tapos, enter na niyo. Sa chat box niyo lang po i-enter. Okay? So, next. Yan. So, medyo mahabang English. So, which of the following does not show accountability in the cooperative? So, di ba, nakalagay kasi doon sa ating discussion ng Code of Governance and Ethical Standards na dapat nagkakaroon tayo or i-implement natin yung CGS dahil to respond doon sa mga maling nagawa or either hindi nagawa ng isang officer or employee or member of cooperative. So, alin po dito daw ang hindi nagpapakita ng accountability? So, A, faithfully abide with the bylaws of the cooperative and policies. So, remain accountable for prudent fiscal management. May it be the public, the government, and stakeholders. C, strive to uphold those practices and assist other members of the board in upholding the highest standards of conduct, or fully disclose at the earliest opportunity information and facts that would have significance in board decision making. So, ang mga answer ninyo, mostly D. Mostly D. Opo. So, yung answer natin is actually letter C. Kasi itong pag-strive to uphold practices to highest standards, ito po ay nagpapakita ng professional
Excellent. So itong A, B, and D, so it shows accountability in the cooperative. Kasi yung letter D, pag hindi mo dinisclose yung information, magiging kang accountable, di ba? Kasi bakit hindi mo dinisclose? So parang nagkulang ka. There is this either hindi mo ba intention na hindi siya i-disclose or intention na hindi mo talaga na-disclose. Okay? So, may accountability po dyan sa letter. So, number 3, all of the above. So, ito po ang duties ng presiding officer. So, all of the above. So, sa next natin, meron akong random letters. Meron random letters and then ita-type ninyo so dapat correct spelling. Ano po yung ating answer. So for our next item, so arrange the letters to get the answer. So blank is the minimum number of members entitled to vote and present in the particular and be present in the particular meeting. So madaming nag-answer ng quorum. Ang spelling, tama ba yung spelling? May wrong spelling na isa. So, yung tamang answer natin ay quorum. So, ang correct spelling ay yan, quorum. Sige. So, final item natin. Yan. So, this refers to the official list of specific proposals or measures intended to be acted upon during the meeting. Ano naman yan? So, si BKMTC answered agenda. Si Danawin answered agenda. So, lahat agenda. And you are correct. So, agenda. So, nakailan po kayo? 5/5? So, yan ano. So, dun sa mga naka 5/5, so mayroon naman pala kayong natutunan sa akin. Ano po? Dito sa ating discussion for the second day of the governance and management of cooperative. So, thank you po sa mga nag-participate. Ano po? At dahil dyan, meron tayong discussion ulit. So, last na po itong item. Halos patapos na po tayo. Pero magbe-break muna tayo. Ano po? Break muna po tayo ng 10 minutes. So, I'll be back po in 10 minutes. Meron lang po akong i-attend na mabilis lang po.
Okay, ako po ay nagbabalik para po sa ating last topic. So, yung ating mandatory allocation ng net surplus. Okay, so last topic na po natin ito. Okay, so I hope andyan pa kayo. Kasi po, apart po dun sa allocation, I'll be discussing also kung paano yung tamang utilization. And yung mga prohibitions when it comes to utilization. So, ilalagay na rin po namin yung feedback link. Kasi po dun sa mga, for the benefit po ng mga yung gathered sa isang venue and using only one gadget. So, ilagay na po namin yung feedback form. Pero dun po sa mga, sa grupo na pong naandyan, isa na lang po kayo mag-feedback. Basta po dun sa attendance natin, lahat po ninyo i-input yung pangalan. Pero dun po sa feedback link, kahit po isa na lang po. Okay. So, mandatory allocation po ng net surplus. So, atin pong tandaan na pag sinabi nating net surplus, so, in accordance po or according to Article 85 ng ating RA 9520, pag sinabi nating net surplus, ito daw po ay hindi construed as profit. O ano ba siya? So, it is considered as an excess of payments made by the members. Ibig sabihin, ito yung logic. Ang logic po is, kaya tayo nagbabalik ng interest on share capital, kaya tayo nagkakaroon ng patronage refund, kasi nga, sobra daw yung binayad ng ating mga members. So therefore, if sobra yung binayad, ibabalik mo. Diba? So yan po yung ating definition per RA 9520 when it comes to net surplus. So, hindi siya sinabi, the net surplus, revenues less the expenses, parang hindi lang siya ganun. Hindi lang siya sinabi as income or profit, di ba? So, sinabi na siya ay excess of payments made by the members. Kaya, ating itong ipinabalik sa members through interest on share capital and patronage refund. So, pag ang cooperative po ay nagkaroon ng net surplus, paano ba yung manner of allocation? So, unang-una, magsiset aside tayo sa tinatawag na reserve fund. Okay? So, una, yan po ang ating bibigyan ng alokasyon. So, ang reserve fund, ginagamit po ito sa stability ng isang kooperatiba to meet net losses. Kaya po, if ever ang co-op po ninyo nalugi, say for example, nalugi yung co-op ninyo, hindi nawawala yung kapital ng members. Diba? Kung ako ay nakapagbigay ng 5,000 pesos, nalugi si cooperative, my capital stays the same as the 5,000 pesos. Only that, hindi liquid si cooperative. Ibig sabihin, walang pera si cooperative dahil nalugi. Pero as per record, pag halimbawa nag-recover si cooperative, nag-income ulit si cooperative. So definitely, pag ako ay lalabas sa cooperative, halimbawa lalabas na ako sa co-op as member, so yung 5,000 na aking paid up capital, ibabalik yun sa akin ng co-op. Despite nag-incur ng losses si cooperative the previous years. Okay? So ilan yung ina-allocate natin? Ilan yung ina-allocate natin sa reserve fund. So, sa unang taon, sino ba yung mga bagong co-op dito? Maraming bagong co-op dito. Opo. So, yung mga co-op natin na bago, yung mga na-register ng 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Yan. Yung kanilang allocation is 50% of the net surplus. So, after the 5 years of operation ninyo, bababa na po ito sa 10%. Okay? So, ano bang mga pamamaraan ang pwedeng gawin or anong mga instances na pwede nating i-decrease yung ating allocation?
So pag halimbawa, nag-decrease nagkaroon ng nag-exceed yung share capital or yung reserve fund ng co-op, nag-exceed na siya sa capital ng cooperative. So that's the time na pwede na tayong mag-decrease ng ating reserve fund. Halimbawa, pagdating po dito sa reserve fund, meron na kayong 10 million. Tapos yung inyong share capital ay 9 million. So 'di ba nagkaroon na ng lumagpas na yung inyong reserve fund doon sa inyong share capital. So pwede na nating i-decrease yung ating allocation. So wala namang sinabi kung ilang percent ninyo i-increase. So ang General Assembly na yung magde-determine kung ilang percent na lang ilalagay sa reserve fund. So pwede ba ma'am 1%? Basta yun yung approve ng General Assembly ninyo. So yun na yung allocation or the percentage for allocation. So ito po, saan po ba siya hindi pwedeng gamitin? So you shall not utilize sa investment. So bawal po siya kasi pwedeng malugi. Hindi na siya pwedeng ma-recover ng cooperative. So bawal din siyang gamitin sa operation. Okay? So halimbawa yung reserve fund ninyo, nag-exceed na rin yun sa capital. So pwede rin yung gamitin sa project expansion or expansion of the business operation of the cooperative. So may tanong po ba? So kung may tanong po kayo, ilagay nyo na lang sa chat box ninyo. So sunod po ang Education and Training Fund or the CETF. So ito po, ilan naman yung allocation natin? So dapat hindi lalagpas ng 10% ng net surplus. So hinahati po natin ito, yung kalahati po niyan, yung 5% or yung 1/2 niyan is spent for the cooperative's education training. So kung halimbawa may attendan kayong mga training, yung mga seminar, so doon po kayo kukuha ng inyong pamasahe, ng inyong pang-register, so and related na mga expenses. So yung kalahati naman nitong Cooperative Education and Training Fund, so ito po ay mandatory nating i-remit sa isang federation or union of which we are or your co-op is a member. Okay? Okay. So sinasabi ko po dun sa mga cooperatives na pag kayo ay kumita, nag-incur kayo ng net surplus, only 95% po ng inyong kita ay sa inyo. So yung 5% po, hindi po pagmamay-ari yun ng co-op. Bagkus yun po ay sinasabing liability ng cooperative sa mga federation or union. So pagdating po sa related memorandum, pagdating sa Cooperative Education and Training Fund, so may pinalabas po kaming memo noong 2019. So in particular po yung 2019-08 na memo ng CDA or the policy guidelines governing the allocation, utilization, and remittance of the Cooperative Education and Training Fund of the cooperative. So ano po ang sinasabi dito sa memorandum na ito? So ang paggamit po ng ating Cooperative Education and Training Fund, saan siya pwedeng gamitin? So dito sa mga education, training, research, advocacy, and other similar cooperative activities. So kung saan po ito ay geared towards the growth of not just the cooperative members as well as yung mga officers at employees of the cooperative. So dapat meron din tayong programa, di ba? Yung program and yung plan, lalo na yung training plan, education program, for the benefit po, hindi lang ng ating mga officers, kundi pa rin yung mga employees natin and members so that they could effectively discharge their obligation. So the approved annual development plan ng co-op shall include the education program or plan for its members. So sinasabi po doon na ang allocation din for every activity, including the mandatory training requirement ng officers, ay kailangan din po nakapaloob doon sa ating education program or plan, which forms part of our annual development plan. So reminder lang po, every cooperative shall have a policy on utilization of the fund. So dapat po in no case, yung allocation natin ng
Co-op Education and Training Fund for officers and staff be higher than the members. So malaking percentage po ang dapat ina-allocate natin sa mga education programs for our members. So dapat nagkakaroon po kayo ng mga education activities for your members. Ano po? So pwede po dyan yung mga ownership meetings, yan, kasi a form of dissemination din iyan, form of education din iyan. Dinidiscuss ninyo doon kung ano yung mga dapat nilang yung mga nire-remind natin sa kanila, ano yung mga dapat na obligation na ginagawa nila as members of the cooperative. So the amount allocated shall be specifically reflected in the education program and shall be incorporated in the annual development plan ng co-op. So ngayon po, another issuance, the 2019-08, pertaining naman po ito sa utilizations noong CETF natin due to federation or union. So yung isa, yung local CETF yun, yung gagamitin natin sa local trainings ng ating cooperative officers, employees, and members. So ito po yung kalahati na ng ating CETF. So gagamitin po ito, kumbaga mandatory po itong i-remit sa mga chosen federation or union. So hindi po ito pwedeng gamitin doon po sa ating mga local trainings or for any other purposes. So hindi po talaga ito magagamit ng cooperative kasi hindi ito pagmamay-ari ng cooperative. It is a liability. Liability actually po ito ng cooperative wherein kailangan nila itong i-remit sa kanilang federation or union. So kung halimbawa ginamit ni co-op yung supposed to be i-remit niya para sa federation or union. So kami po sa CDA, uutusan namin kayo to revert back that used CETF, that portion of the CETF that must be remitted po sa inyong federation or union. Okay. So ngayon, cooperatives are mandated to remit half of the CETF. So sabi dito, as the case may be of which it is a member. Okay? So for a cooperative with multiple affiliations, so nasa discretion na po ng inyong cooperative kung ilan pong i-apportion ninyo to be remitted sa ganitong federation or kung kayo member pa ng isang union, bahala na po kayo kung paano po ang percentage or ang paghahati-hati ng inyong i-remit. So ang tanong, what about cooperatives without affiliation to a federation or union? Required po ba tayong mag-remit? Kasi yan po yung isa sa mainit pong tanong pertaining po doon sa mandatory remittance ng CETF. So, Ma'am Rom, pwede po bang chat box po kami mag-abit? Hindi po ma'am. Kailangan ma'am doon sa link. Opo, kasi hindi namin makaka-capture yung inyong pangalan kung dito po sa chat box. Pindutin nyo lang po itong link para po maka-attendance kayo. Okay? So, balik po tayo. So, what about cooperatives without affiliation? Kailangan pa rin ba or need pa rin ba or required pa ba tayong mag-remit? Okay? So, ang answer po ay yes. Opo. So, magtatanong naman kayo. Halimbawa, magtatanong kayo, ma'am, di ba dun sabi, pwede tayong mag-remit kung saan member tayo na federation or union. So, bakit po ngayon sinasabi ninyo na required po kami mag-remit kahit hindi kami member ng isang federation or union? So, nagkaroon na po ng clarificatory memo po na pinilabas sa CDA regarding this matter. Ano po? So, anong tawag dito? Mayroon na siyang legal opinion na ipinalabas through a clarificatory memo. So, ang nakalagay po doon ay
cooperatives without affiliation are still mandated to remit to their chosen federation or union. So sa batas po kasi, nilinaw po doon ni CDA na yung phrase na cooperatives may remit kasi is not giving options to the cooperative whether to remit or not to remit. It is the option of the cooperative where federation or union be remitted yung ating CETF. Okay? So yung may remit is not the option to remit or not to remit. But it is the option to where you want to remit. Okay? So yan po yung clarificatory memo na in-issue po ng CDA. So, reminder, for cooperative with no affiliation, it shall remit to any, ito na po siya, it shall remit to any secondary or tertiary federation or union of its choice. So, kayo na ang pipili. So, kahit hindi kayo member, pwede kayong mag-remit. Kaya, since mandatory naman po ito, so, mag-remit na lang tayo. Kasi sayang naman, pwede tayong makakuha ng mga services dahil doon sa pagiging member natin sa isang federation or union. So, for a secondary union, it may share a portion of the CETF collection to tertiary union provided the same is approved by the General Assembly. So, yung remittance shall be made within 60 days after the deadline of submission of the required reports to CDA following the year of allocation. So, kung halimbawa, during the 2023, nag-allocate kayo na for remittance ninyo is, sabihin natin may 10,000 pesos kayong for remittance. And the deadline ng ating CDA report was May 31, 2024. Ngayong taon, di ba? May 31, 2024. So therefore, bibilang tayo ng 60 days. So dapat by June, July, nakapag-remit na kayo kasi within 60 days. Okay? So kung medyo strict ang inyong inspector, so pwede nyo yung ma-note as findings. So saan naman po bawal gamitin yung ating CETF? So bawal tayo gumawa ng foundation kung saan sila po yung mag-manage ng ating fund. So, management and administration of CETF by existing foundations or organizations where cooperative or any of its officers are directly or indirectly involved or connected with. So, bawal din po iyon. Kahit po affiliation lang ng inyong officer. Diba? Bawal siya. So, bawal din siyang gamitin for political purposes, lalo na po, parating na naman po ngayon yung local elections natin. So, bawal po gamitin yung inyong CETF for political purposes and activities. So, bawal din siya undertaking of activities which are not included sa inyong education and training program. So, ang kagandahan lang po nito or ang purpose why kailangan i-utilize natin in accordance dun sa training program so that hindi tayo malihis doon sa ating objective. Okay, di ba? Part dun ng ating governance is to ensure na yung implementations ng ating plan ay nasusunod siya. So, transfer or donation of CETF of the parent cooperative to its subsidiary. So, wala naman tayo dito ang subsidiary. And treating as share capital contribution a remitted CETF. So, bawal po iyon. Pag kayo ay nagme-member, say for example, sa isang federation, kailangan kasi doon ng capital contribution. So, bawal na gamitin yung ating i-remit na CETF as our capital contribution. Yan. So, sa CDF naman tayo or yung tinatawag na Community Development Fund. So, dito po, 3% yung ating ina-allocate. So, not less than 3%. By the way, check nyo po sa bylaws ninyo kasi baka may customize kayong allocation na hindi kayo nag-follow doon sa prescribed na nilagay po sa batas. Kasi pwede naman nilagay ninyo like not less than 3%, nilagay ninyo 5 kasi sabi not less than 3%. Okay?
So, majority of the co-ops, ang ginamit naman po nila is 10 for reserves, 10 for the Co-op Education and Training Fund, 3 for Community Development Fund, and 7% for Optional Fund. So, sa CDF po, dito ginagamit po natin for activities, for projects that will benefit the community. Yan. At ang optional fund, by the way po, ngayong co-op month, napakaraming cooperatives po yung sumali during our feeding and gift giving activity po doon sa Kuyaw-Yaw, Tigaon. So marami pong co-ops. I think nandito si Bicol Kalikasan, nag-share din po sila. Thank you po. Kami na po ang magpapasalamat. Salamat po sa inyong shinare. Sino pa ba yung naandito na nag-share during our community outreach in partnership with PCDC. So marami pong mga cooperatives actually ang nag-share and that shared fund, pwede po ninyong i-charge yun sa community development fund ng inyong cooperative. Yan. And lastly, ito pong optional fund or the land and building and other necessary fund. So ito po dapat hindi mag-exceed sa 7%. So, basically po, ginagamit itong optional fund or also referred as land and building fund. Siyempre, for erection of office building or mga facilities ng cooperative, ganyan-ganyan. So, more on infrastructure. So, gagamitin ninyo ang optional fund. Saan pa ba siya pwedeng gamitin ang optional fund? Kung halimbawa may paggagamitan kayong iba, like membership benefit or members benefit, pwede din naman po dito sa optional fund. Basta po, dapat meron na kayong office kasi yun yung panguna talagang purpose ng ating optional fund. So, ano po yung sinasabi sa Memo Circular 2019-11 or the utilization of Community Development Fund? So, sabi dito, gagamitin dapat yung inyong CDF that will benefit the community within the area of your operation. So, yan po Pero may mga exemptions naman, tulad nung kumbaga, ito na yung priority activities na lagi ninyong gagawin dun sa area of your operation. Pero may mga exemptions din naman, tulad nung nakaraang mga taon, nung nagkaroon tayo ng donation drive para po doon sa mga kababayan natin sa Bohol na naging po siyang I think Typhoon Ulysses ata po silang victims ng typhoon that time. So mga nawalan po sila ng bahay and in partnership with the Bicol Regional Cooperative Development Council, so the cooperatives in Bicol region were able to provide 38 houses. Hindi naman siya yung konkretong house, pero at least meron silang bubong na masisilungan. And medyo decent din naman po siya. Though sa wali lang siya and then may roof din siya, may yero din siya, pero at least they can have a shelter para po malabanan po yung init at lamig during night time. So, that was one of the big contribution and big project of the BRCDC or yung mga cooperatives natin region-wide. We were able to provide decent houses sa ating mga kababayan po doon sa Bohol. So these projects and activities shall be specifically provided in the Social Development Plan and Budget to be approved by the General Assembly. So dapat po, bago kayo mag-General Assembly, magkaroon na din kayo ng proposal, lalo na dun sa plano, ano ang manner ng pag-utilize ninyo ng CDF, sino yung mga beneficiaries. So, pwede rin kayo pong gumawa ng temporary committees, kumbaga, para po gumawa ng mga ganitong making of proposed plan, ganyan. So, parang sort of, lang siya, committee in charge for the Community Development Fund utilization. Okay? So, ang ibang co-ops po natin, mayroon silang mga focal person. So, pwede naman tayong gumawa ng mga focal person natin na in charge sa community development
projects. So, CDF allocation for current year, ito po, shall be fully utilized. So, isa po ito sa mga minomonitor din ng mga regulators natin. Dapat po, may sinusunod kasi tayo niyan na utilization period. Pag 3 million below, 3 years. Yung sa utilization ng mga CDF. Tapos pag more than 3M, but not more than 5M, 5 years. And pag, ganyan, pag more than 10 million. So, dapat po, nakalagay na talaga siya, incorporated na siya dun sa ating annual development plan. So, kung halimbawa, multi-year projects, di ba? So, parang continuous naman siya. So, dapat ma-fully utilize siya within the period as stated in the plan. So, ano yung mga bawal? So, the same po dun sa CTF, so bawal tayo mag-create or establish ng foundation na ma-administer ng ating CDF. So, management and administration of CDF by existing foundations, bawal din. And use of that fund for political purposes, yan, bawal din yan. And bawal din na magkaroon ng transfer or donation ng CDF from parent to a subsidiary cooperative. So, ito po, yung sinasabi sa letter D. So, undertaking of activities which are not included in the approved social development plan except for fortuitous events that may occur within the area of operation. Diba po? Kasi pwede naman na, hindi naman natin mapo-foresee kung magkakaroon ng calamity. So, these are exemptions. So, yun na po yun ating allocation. So, nauna sa reserve, pangalawa sa Co-op Education and Training Fund, pangatlo, Community Development Fund, and pang-apat yung Optional Fund. So, pag na-allocate na po yun, yung remaining na surplus na po ay ibibigay na natin sa ating mga miyembro. So, through interest on share capital and patronage refund. So, ito po yung summary ng ating allocation. So, in a tabular form. So, kung makikita ninyo, pag first 5 years, medyo malaki po dito sa reserve fund. So, ito lang naman yung may pagbabago. Kasi sa ika-6 na taon, magiging na lang siyang 10%. At yung binawas nating 40%, dito na po yan pupunta sa ating mga miyembro. So, ito, the same lang siya. So, may pagbabago lang dito sa reserve fund and dito sa interest on share capital and patronage refund. So, in terms of a graph, kikita natin na malaki yung portion allocated to reserve fund for the first 5 years of operation. Pero after the 5 years, mas malaki na yung ibabalik natin sa ating mga members. So, kung atin pong i-realize, kung atin pong ito i-analyze, so sa una, more on securing the stability muna ng cooperative. Okay? So, para more on malaking savings or malaking portion ng kita pupunta muna sa reserve fund. Para at least pag maka-encounter si cooperative na hindi pa masyadong, kasi hindi pa tayo masyadong stable niyan. So, more on reserve na muna. More on allocating sa ating reserve fund. Di na muna natin ibinibigay. So, may mga cooperatives nga po na instead of distributing yung interest on share capital and patronage refund, ginagawa muna nila, dinitiper na muna nila. So, pag ganyan, kailangan ipa-approve natin sa ating mga members na hindi muna tayo mag-distribute and then, mag-i-issue tayo ng revolving capital certificate. And sa panahon, dapat indicated din po doon sa ating GA resolution na mag-approve kung kailan ibabalik yung ating supposed interest on share capital and patronage refund. So, ito po yung example na may figure. Ito po yung example natin may figure. So, kung halimbawa 100,000 yung ating kita. So, ito yung allocation niya. Yan, pag may figure na siya.
Tapos, kung paano naman kung lugi, paano ba ang allocation? So, pag lugi, i-absorb po yan ng reserve fund. So, kung makikita ninyo, magiging negative yung ating reserve fund. So, pag ganito po yung nangyari, tapos nag-income si cooperative the next year, so hindi po magpa-follow yung normal allocation. So, mag-a-apply po yung tinatawag nating modified allocation of net surplus. So, ano ba yung modified allocation ng net surplus? So, maglalagay tayo una, 25% lang ang pwede nating ibalik sa ating mga members in the form of share capital and patronage fund. So, 25% fix yun. And then, kalahati lang ng allocation doon sa ating statutory fund ang ilalagay natin. Halimbawa, meron tayong 3% sa ating community development fund na allocation. So, pag ginamit natin yung modified allocation, instead of 3%, magiging lang siyang 1.5%. So, the same din siya doon sa optional fund. From 7%, magiging siyang 3.5%. Sa CETF naman, instead of 10%, magiging siyang 5%. So, kung makikita ninyo, half lang ng allocation ang ilalagay natin dun sa statutory, dun sa tatlo, kung nag-incur tayo ng net loss sa previous year or kung negative yung ating reserve fund. So, hanggat hindi mag-positive ang reserve fund, we will be applying the modified allocation of the net surplus. Okay? So, sana po nakuha iyon ng ating co-op kasi most of the time, yun po ang findings. Yun po ang findings pag halimbawa nagkaroon na ng review ng inyong report submitted sa KAIS at offline. So, maraming co-ops po ang nadidelay yung issuance ng COC dahil sa ganitong deficiency. Considered kasi ito as deficiency, ibig sabihin mali yung inyong pag-allocate kasi nakikita po iyan ng evaluator. Okay? Yan. So, ito po, sample exercise lang yan. Ano po? So, sample exercise lang po ito. Okay? So, paano nyo ba i-allocate ang 75,000? Gamit yung ating normal allocation. O, sabi dito, Magayon Credit Cooperative is registered on May 7, 2020. So, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. So, for the year 2023, the co-op generated a net surplus of 75,000. Ngayon, paano natin i-allocate ang net surplus? So, ang magiging answer ninyo, may answer na kayo. So, paano natin siya i-allocate? Ganito ang allocation natin. Yan. Dahil pasok pa siya doon sa first 5 of operation, so yan yung susundin nating allocation. So, kung makikita ninyo, pag inad po ninyo, inad ninyo lahat yan, it would total to 75,000. Okay? O, yan po yung dapat na answer ninyo. Okay? Ngayon, dito tayo sa sample case number 2. So dito, Mayon Consumers Cooperative is registered on September 27, 2005. So medyo, itong cooperative. Medyo matagal-tagal na siyang nag-i-exist. So in 2022, the co-op incurred a net loss due to poor operation, which resulted to a negative reserve. So naging negative ang kanyang reserve fund dahil doon sa kanyang pagkalugi. Pero noong 2023, last year, by the teamwork of its officers and members, the co-op was able to generate a net surplus of 210,000 pesos. Ngayon, paano iyon i-allocate ang net surplus ng cooperative?
Ano ba yung manner ng pag-allocate natin? So, yung answer dapat po ay ganito. So, we will apply the modified allocation. So, kung makikita ninyo, kalahati lang. Supposed to be 10%. Ito kalahati lang. 5% lang. So, ito supposed to be 3%. 1.5 na lang. Ito naman, 7%. 3.5 na lang. Ito, nag-set tayo ng 25%. Ito talaga, constant na setting ito. 25%. Then, yung natira dahil 25 plus 3.5, 1.5 plus 5 equals 35%. 35% ito. So, yung 65%, lahat iyon, i-allocate sa reserve fund. Okay? Okay. So, dyan po nagtatapos yung ating discussion. Ano? So, kung meron po kayong tanong, pwede nyo na pong sabihin, pwede kayo nang mag-unmute. Kung may gusto kayong itanong or kung gusto ninyo sa chat box para po ma-answer natin. So, our open forum is now open. Our open forum starts now. So, don't forget po, mag-ano kayo sa feedback link at maglagay din kayo sa PM attendance link natin. So, may question ba kayo? Parang hindi kayo nagko-question. Bihira kayo mag-question. Oo, paragal na kaya 4 days na. So, any question? Oh, hands up kayo kung may question kayo. Wala ba kayong question? Nahihiya kayo mag-question. Sure kayo wala kayong question. Dahil kung wala na kayong question, may question. Si Danawin MTC, sabi niya, sa GA, pwede po ba palitan lahat ng BODs? Unang-una, kung lahat na expired ang term nila, pwede ninyong palitan lahat. Pero, kung removal yung gagawin ninyo, basta po, pasok doon sa required na, hindi quorum, required na votes or presence ng members during that GA. So, ilan ba yung kailangan para i-remove natin yung director? Kasi pag removal po kaya, it's not the majority lang yung requirement. Diba? Ang required natin, kung hindi expired yung kanyang term, kailangan natin at least 75% ng members entitled to vote are present and constituting a quorum approved for such election. Kasi parang i-remove nyo muna and mag-e-elect kayo ng panibago. Okay? Pero kung halimbawa expired na yung term nila, kasi in-expired naman lahat, pwede siyang isahan po, baguhin lahat ng BODs. Okay? I hope po na-answer ko yun yung inyong question. How long po ma'am before ma-send yung certificate? So bago mag-end yung buwan, ano po, mag-validate pa kasi po kami, check namin AM, PM attendance. Yung feedback link po nga kahit hindi na masyado kaming kasi dun sa mga isahang sa mga nasa isang venue. So expect po siguro 10 to 15 days po para po ma-send na namin. Pero halimbawa meron kayong pending ngayong deficiency, tama? May mga pending kayong deficiency sa training, pwede nyo na po itong i-report. Kasi pwede naman kaming i-validate yan sa amin ng region kung talagang nakapag-attend kayo. Opo. So, magre-request pa kasi kami ng code po para dun sa ating training. So, basta po, expect it 10 to 15 days para po ma-issue namin yung certificate. Pero malinaw po yung usapan natin na pwede na ninyong ilagay doon po sa inyong report of trainings attended para po at least doon sa mga co-op nating nagpe-penalty, ano na yung penalty ninyo. Ma-stop na. Okay?
So, clarify ko lang po, mandatory po ba tumali sa cooperative? Wait lang po. Mandatory ba sumali sa cooperative sa federation or union? Mandatory. Ang word is mandatory. So, dun po sa MC, dun po sa MC natin, 2023-04, ang nakalagay po doon, we enjoin cooperatives to join at least one federation or one union. So, hindi mandatory. Pero yung mandatory is the remittance. Magkukontra po kasi yung ating voluntary principle pag tayo ay mag-member. Pag i-mandatory member po namin kayo sa or involuntary membership sa federation or union. Basta po yung sinasabi lang sa batas and sa memo, hindi mandatory mag-member. Ang mandatory ay yung remittance. So, ang aming recommendation niyan, syempre, mag-member na lang kayo para po yung i-remit ninyo, magbalik sa inyo in the form of services. So, pwede naman po kayo niyan mag-MOA, mag-enter into Memorandum of Agreement sa isang federation or union kung saan kayo sasali. Para at least, malinaw po sa part ninyo, malinaw po doon sa federation, malinaw din sa cooperative, kung ano yung mga maaasahan nila out of their membership and remittance ng kanilang CETF. Okay? So, sana po na ano ko siya. Pwede po bang mag-create ng other officers kahit wala sa bylaws, other officers? Ang pinaka-ano po niyan, ang pinaka-safe dyan, o ilagay natin siya sa ating bylaws. Pero kung halimbawa po necessary na daan muna ninyo sa resolution. Tapos, pag mayroon na kayong mga for amendment, so isahan nyo ng isali doon sa inyong bylaws. So, pag sinabi kasing officers po, pwede kasi siyang sa management, pwede din siya doon sa committees. Officers din kasi yun. So, yung sa committees natin po, mostly, would require amendment. Pero doon po sa management, minsan po, nasa manual of operations na lang yun. So, hindi na kailangan yung amendment sa ating bylaws. Gets nyo na po. Halimbawa, mga loan officers, ganyan. Nilalagay na lang po siya doon sa manual of operations. Hindi na doon sa bylaws. Pero pag committees, ay kailangan mag-amend sa bylaws. So, yung co-op po at advocacy, kung maganda po kami ng awareness or training, pwede ba kami humingi ng registration fee po? Opo, pwede po kayong humingi. Pero bawal po kayo mag-conduct ng mandatory training kung hindi pa po kayo accredited or wala pa kayo yung hindi pa kayo accredited training provider ng CDA. So, ang pwede nyo lang pong i-conduct other trainings apart from fundamentals and governance of cooperative. So, pwede kayong bookkeeping, yung mga enhancement, entrepreneur, or kung ano mga training, policy making. So, pwede kayong mag-conduct noon. So, as to registration fee, pwede po kayong humingi. Ano ba yung mga kailangang mandatory training na kailangan ng isang BOD member? Yung mandatory po pag sinabi kasing mandatory, ang nakapalagay lang naman sa memo namin, yun pong fundamentals, yun pong last week, at yung governance po ngayon at kahapon. So, dun po sa mga cooperatives na may savings and credit, meron silang mga additional. Lalong-lalo na po if yung kanilang net worth ay umabot na sa 5 million. 5 million ata yun or 10 million. So, mayroong risk management at may financial management. So, mandatory din po yun sa may mga savings and credit. Pero sa mga malaking co-op na po yun.
Pero as to, halimbawa, micro-co-ops kayo, yung mga maliit pa lang, yung mandatory namin pong nire-require are only the fundamentals of cooperatives and the governance and management of cooperatives. Okay, thank you. Opo, welcome po. So, any question? I hope po nalinawan kayo, nakakuha kayo ng... Si Danawin po, may question ka, sir? Ma'am, Yes pa, ano sir? Yung question mo. regarding po sa share capital, Ano po yun, sir, sa share capital? ang authorized po ng Danawin is 1 million. Mm-hmm. Parang inscription po ng particular corporation is 2,500 po yung subscribe. Yung paid po is 62,500. Bali, nagpas na po din na subscribe yung paid up capital namin ngayon. Magamit na po ba ang Danawin? Opo. Hindi pa naman, sir, nag-exceed sa 1 million. 1 million po. Hindi pa naman. Di pa po. Nasa parang 500,000 pa lang. Hindi pa naman, sir. Wala pa namang need mag-amend. Basta po hindi pa mag-exceed doon sa authorized. Opo. So, yung kanyo, sir, yung pong sa paid up nyo sa ngayon, ilan na ba? Most likely. At parang sa December 2023 po, nasa 519,000. 519. Medyo kalahati na Ganito na lang, sir. Ganito na lang yung i-advise namin. If in case po, halimbawa, meron kayong halimbawa, may nagbisita sa inyo si inspector and then merong mga na-note na for amendment na provision sa inyong bylaws, pwede na rin po kayong isabay nyo yung inyong capitalization. So, kung capitalization lang naman, tapos hindi pa naman abot yung 1 million, so wag muna kayo mag-amend. Pero kung halimbawa, merong mga gusto silang ipa-amend na kailangan, halimbawa, may business kayo na hindi authorized, ganyan, halimbawa lang. Or may committee kayo like gender and development na wala doon sa bylaws ninyo na kailangan ninyong i-amend, so pwede na po ninyong isabay para isahan. Opo. Tapos isa pa po, as early as now, para po ma-facilitate yung inyong, hindi po kayo magka-problema pagdating po sa amendment, mag-update na po kayo paunti-unti doon sa eCoopris. Mag-update kayo doon sa eCoopris, yung sa i-include na po sa system yung mga pangalan ng members, ganyan. Kasi po, mas maganda po na online na po kasi pinapa-implement na po namin ang online amendment po ngayon. Hindi lang doon sa mga new co-ops registered under eCoopris as well as doon sa mga co-ops na na-register prior to the eCoopris. Okay, sir. Lahat ng mga bagong members, mga... Opo. Opo. Yung pag-update, sir, una, doon sa original munang operators. Doon siya ang unang pag-update. Pero doon sa amendment module niya, pag pupunta, basta po, i-assist me na lang po kayo. Pag pumunta na po doon sa amendment module, iba naman yung i-update ninyo doon. Ilalagay na ninyo yung mga pumasok na members na mga bago. So may dalawa kasi kayong i-update. Yung una, yung original, yung registration ninyong pinakauna. Pangalawa, yun ng amendment na gagawin ninyo na pagbabago out doon sa mga old provision ng articles ninyo at bylaws. Ay mga po pala dun sa incorporate kasi meron dun mga information, mga data ng mga operator. Ang namin ma'am, problema namin, may mga original operators na sumakabilang buhay na. Oo, opo. Wala talaga sir, ganun talaga siya. Oo. Kasi may mga parang hinihian din ng birthday. Valid ID, number. Makikita nyo naman yun, sir, sa acknowledgement po. Kung makikita mo sa acknowledgement doon sa pinaka-last na page ng Articles of Cooperation and Bylaws, mayroon sila doon nilagay na ID.
So, yun yung gagamitin ninyo doon. Yung sa acknowledgement sa document. So, pag browse nyo po yung Articles of Cooperation, ang last page dyan, bago mag-bylaws, yung acknowledgement. PPC. Oo, Sedula po. pero wala siya doon. Oo, sedula lang. Sedula po. Opo, kung yan po yung i-present, maglalagay na lang tayo yung pinaka-applicable ID na makikita doon sa system. Ngayon, kung halimbawa i-double check po yan ng registration, kumbaga, magiging justification na lang natin. CTC kasi yung ginamit. Kumbaga, ang ginamit na lang namin kung ano lang yung available doon sa system. Yes, sir. Okay? Okay na, sir? Okay po. Sige po. Thank you po. Opo. Yung training po sa mabibigyan ng ano. So, dito po sa concern ng DFAR, oo. Dito po sa ano ng DFAR 5 RECC, ano po, we will check po with the team kung ano po yung magiging decision po. If i-allow po ba namin na kung first day lang nakapag-attend and pabigay ng certificate na 8 hours, ano po. Medyo ano po kasi siya, anong tawag dyan? Medyo mas ma-delay po kung halimbawa hindi complete. Tapos i-identify namin kung micro kayo or small kayo. We will consult po muna with the team. Kung mag-i-issue po ng certificate for the 8 hours. So just in case po hindi po kayo maka-receive, i-contact nyo na lang po muna kami para po ma-resolve natin po yung inyong concern. Anong requirements pag-amend ng bylaws? So mga requirements po niyan, syempre yung GA resolution po ninyo, opo, kasi patunay po iyon na present po doon sa GA ninyo ang mga provision for amendment. Meron din yung board and secretary certificate. Opo, may proforma po kami niyang available. So, opo, kung halimbawa po anong district kayo nabibilang, may concerned CDS po niyan. So, pag kayo po ay District 1 at District 5, sa akin kayo ng requirements, bibigyan ko kayo ng proforma. And then, pag 2 and 4 kay Miss Chris, and pag 3 sa regional office po, ang in charge po na CDS. So, yun po, GA resolution, so, may proforma naman yan, board and secretary certificate, and syempre po, dapat may minimum or at least 2/3 po yung present during your General Assembly. Okay? Yan. So, District 2, kay Miss Chris po kayo, hindi. Opo, kay Miss Chris po, para po, message po ninyo si Miss Chris, Ma'am Mara, para po mabigyan po kayo ng mga proforma for amendments. Para po at least mag-guide na kayo. Okay, pero yun lang naman po, GA resolution, BOD secretary certificate. Kung meron kayong changes or i-amend ninyo yung capitalization, so may treasurer's affidavit pa po yun na additional. At yung pa nga yun. Dapat 2/3 po ang mag-attend. At least para po ma-considered valid yung inyong proposed amendment to ACB. Okay? So, yan. Marami-rami rin po yung ating na sagutan po ang inyong mga question or clarification. So, kung wala na po, meron pa ba? May naka-hands up?
DNHSTCC. Yes, Ma'am Emerald. Ay, Ano po okay. yung... Yes Ma'am, po. participants po kasi kami ng Cam Norte. Ay sa attendance link po, wala po sa choices yung Cam Norte kasi sabi nga po, for CamSur lang yung training. Possible po, ma'am, na makakuha kami ng certificate? Ang ginawa ko po, ma'am, ang ginawa po namin, ma'am, ay in-address na lang namin sa District 1 sa Naga City. Pero yung name ng co-op po namin, yun naman po ang nakalagay. Yung talagang co-op. Sa address lang po nagkaan. Yung sa district. Opo. So, yung ano kasi namin, ma'am, talaga, for CamSur only. Siya po, Pero, ma'am. ano po, we will check po with the, with the team. District 1 po yung ilagay ninyo. Opo, District 1, Naga City, para lang po maka-attendance kami. Opo. So, kung ganyan po, mabibigyan kayo kasi nakalagay naman District 1. Thank you po, ma'am. Mahingin natin, ma'am, kami ng mga slides saka yung presentation. Opo. So, sabay na lang po namin isisend po doon sa inyong email address At na thank you so ilagay much po. po. So, sabay na po doon sa pag-issue ng certificate. Pati na rin po yung mga registry of members, share and transfer book, lahat Ay, na okay po, po. isend na po namin doon. Thank you, ma'am. Okay, welcome po. Ma'am, kailan? Excited ulit kayo. Kailan daw ang sunod na training? Wala pa pong schedule. Baka po next year na. Opo. As of now po, wala pa po tayong schedule po. Ano ang sunod nating training? So, hingi lang po kami ng proforma ng development plan. Oo, sinend ko na sa'yo, Sir Ray. Ang tagal ko nang sinend sa email mo ng development plan and budget. So, sinend ko na po sa'yo. So, hindi ko lang maano kung kailan. Pero check ko po ulit, baka hindi ko na-send o baka mali yung na-send ko. Okay, so kung wala na pong iba, so salamat po ng marami po sa pag-participate po ninyo. We acknowledge po, we appreciate po ang inyong active participation po during the conduct of our training, particularly po sa governance and management training. So, palakpakan po natin ang bawat isa. And I hope to see you sa mga District 1 and 5 kasi area ko po yan. I hope to see you para po pag-render ng technical assistance services. So, sa lahat po ng ating participants, thank you and ingat po tayo na. Thank you, Agdangan. Yay, makaka-comply na si Agdangan Tagumtong. Yay. Bukas po, may pumunta dito ha, para po encode na natin yung inyong deficiency. Danawin, thank you po. Higos, ang aking mahigos na cooperative. Thank you so much. The DFAC, thank you po, Ma'am Mary Ann. Thank you, Ma'am Sujin. Thank you so much. Ma'am Mera Jolie. Thank you. Siyempre si Papdel. Hello sa Papdel. Ang layo ni Papdel. Pero nakaano sila online training. Thank you so much po. Thank you din sa BKMPC, sa Bicol Kalikasan. Sana po makapunta. Sa mga co-ops ko po sa Sipokot ha. Attend kayo sa October 28, 29, 30. LGU tayo. So especially po sa 28. Okay? So sa 28, i-organize natin ang ating Sipokot Municipal Cooperative Development Council. So that is a first sa District 1. Kaya po it's historic pag na-organize po natin yung council. So sa mga taga BKMPC po, sa Bisart, so sa mga taga Sipokot, attend po kayo October 28, 9 a.m. Saan nga yun? Hall na yun. Basta po nandun sa ating GC. Okay? And sa 29:30, meron tayong reportorial workshop. Doon po sa mga co-ops natin na may deficiency, doon po sa medyo nakaka-encounter. So, for Sipokot lang po yun. Okay? So, see you po. Thank you so much. Si Lippak, thank you po. Sa Lipako, thank you po. Pasabi po sa Lipako, i-message po ako ni Sir Mario regarding po doon sa deficiency po sa PAIS. Yan. So, kung wala na po kayong concern, wala na kayong tanong, so, pwede na po kayong mag-leave ng ating meeting room. Thank you so much, Ropak. Thank you, Bizard. Ma'am, attend kayo, Bizard po.
sa ano. Kasi Ma'am Francia, dapat po meron kayong encoder kasi po yung sa offline ninyo, ilalagay natin yun sa KAI sa 29 and 30 para po meron kayong file, hindi po mawala. Kasi pag offline po, isa po sa disadvantage, nawawala po yun, nadi-disabled po yung offline, natin, report pag natatapos ng taon. So, mas maganda pa rin po ang KAIS. Thank you, Sir Alex. Nandiyan ka po pala. Yan. Yan. Thank you, Sir Rolando Rosata. Salamat po sa inyong pag-attend. Yan. Thank you po, Ma'am Rufina. Hi, Ma'am Batet. Andyan ka. Thank you. Thank you so much. See you 24-25. Opo.